Pinakamayaman man sa bayan ng San Diego si Don Rafael at siya'y iginagalang ng lahat, ngunit hindi siya ang makapangyarihan. Hindi rin si Kapitan Tiago kahit na madalas siyang ipasalubong sa orkestra kung dumarating. Ang katotohanan ay madalas siyang pagtawanan at palihim na tawaging Sakristang Tiago. Lalong hindi ang kapitan ng bayan sapagkat siya'y hamak na utusan lamang na maaaring kagalitan ng alkalde mayor. Ang kapangyarihan ng kura sa San Diego ay halos kapareho ng kapangyarihan ng Papa ng Batikano at ang alperes ng Guardia Sibil ay sa hari ng Italia. Madalas magkapingki ang dalawang makapangyarihan sapagkat nagpapaligsahan sa taglay na kapangyarihan. Si Padre Bernardo Salvi ang humalili kay Padre Damaso nang ito'y maalis sa San Diego. Siya ay bata pa, payat at masasakitin. Hindi siya nananakit gaya ni Padre Damaso. Mahilig siya sa pangingilin at pag-aayuno. Ang alperes ay popular din, ngunit sa wimpalad dahil sa pagkakapag-asawa kay Doña Consolacion. Labis ang pagsisisi ng alperes, kaya't upang maipaghiganti ang kanyang kasawian ay laging naglalasing. Pinahihirapan ang mga sundalo sa gitna ng matinding init ng araw at sa tuwina ay binubugbog ang asawa. Kapag namataan ni Padre Salvi na pumasok sa simbahan ang alperes, ay palihim niyang inuutos sa sakristang isara ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimulan ang mahabang sermon. Upang makaganti sa kura, ipahuhuli naman ng alperes ang alila o sakristan. Ngunit kahit na ganito ang tunay na palagayan ng kura at ng alperes, sila ay nagkakamayan at magalang na nag-uusap sa tuwing sila ay nagkikita. Samantala, si Doña Consolacion ay nagkakaroon lamang ng pagkakataong makapanungaw sa bintana kung natutulog ng mahimbing ang alperes sa labis na pagkalasing o pagkapagod kung tanghali. Patutungo siya sa durungawan ng nakapranelang bughaw at may sumpal na tabako sa bibig. Panlilisikan niya ng mga mata ang kinaiinisang kabataan at kukutyain ang mga nagdaraang dalaga na di alintana ang sariling mukha. Sa dulo ng isang makipot na landas sa dakong kanluran ng San Diego ay naroon ang libingan ng mga patay. Masukal ang buong libingan at pinaggugubatan ng mga damo at halamang gumagapang na tanging palamuti ng mga bangkay na nahihimlay roon. Makikita sa gitna ng libingan ang malaking krus na nakatuntong sa bato. Sa paanan ng krus ay nakatambak ang maraming buto at bungo ng mga patay. Dalawang tao ang humuhukay ng paglilibingan sa tabi ng pader na waring babagsak na. Ang isa'y datihan ng sepulturero at ang isa na may baguhan, kaya't sunod-sunod ang kanyang paglura at paghit-hit ng sigarilyo. Napakaselan mo naman. Kung ikaw ang nakasama ko sa pagbuhay ng isang bangkay na may 20 araw pa lamang nalilibing, lalo ka mandidiri. Malakas ang ulan noon at madilim ang gabi. Nang pasan ko ang kabaong, ay bigla na lamang natanggal ang pako ng ataul. Nalaglag na halos ang bangkay. Ang baho! Pasan ko at... At bakit mo hinukay? Bakit? Anong malay ko? Utos lang sa akin. Ano ang ginawa mo sa bangkay? Kung hindi lamang kita kilala, ay hindi ko sasabihin sa iyo. Iniutos sa akin ng malaking kura na ilibing ko sa libingan ng mga Tsino. Ngunit sa kabigatan at kalayuan ng libingan ng Tsino ay... Isang matandang waring may hinahanap ang lumapit sa tagapaglibing at nagtanong. Hinahanap niya ang maputing bungong may buong ngipin na inilagay niya sa paanan ng krus. Dumukot ang matanda ng isang salapi sa kanyang bulsa. Ibibigay ko sa iyo ito at daragdagan kapag sinabi mo sa akin kung saan ito naroon. Wala po ba roon? Kung wala roon, talagang wala. Kung ibig ninyo, ibibigyan ko kayo ng iba. Katulad ka ng hinuhukay mo. Di mo alam ang iyong itinatapon at di mo rin alam ang iyong nilalamon. Lumabas ng libingan ang matanda na bumubulong-bulong. Dumating sa libingan si Ibarra na lulan ng isang karwahe. Pumasok siya sa libingan kasunod ang kanyang matandang alila.
Si Kapitan Tiago po'y nangakong siya raw ang magpapagawa ng nitso kaya't nilagyan ko po ng krus at tinamnan ng mga bulaklak. Hindi makita ng matanda ang krus kaya't lumapit sila sa tagapaglibing. Masasabi po ba ninyo kung alin ang libing na may tandang krus sa dako roon? Sinunog ko ang krus. Ito ang utos ng kurang malaki, si Padre Garrote. Nasaan ang patay? Ilang buwan na pong ipinahukay sa akin ng kurang malaki. Ilipat ko raw po sa libingan ng mga Tsino. Umuulan noon at totoong mabigat kaya. Biglang dinaklot ni Ibarra ang lalaki sa magkabilang bisig. At ikaw ay sumunod. Ginoo, huwag kayong magalit. Hindi ko inilibing ang patay sa libingan ng mga Tsino. Iniisip ko napakababa ang mapasama sa libingan ng mga Tsino. Kaya't inihagis ko sa lawa. Umalis na parang baliw si Ibarra sa libingan. Lumakad siya kasunod ang matanda. Mabilis ang kanyang lakad na palabas ng bayan. Nakita niya si Padre Salvi na nakasombrero at may hawak na bastong may puluhang garing. Dinaluhong ni Ibarra ang pari at diniinan ng dalawang mabibigat na kamay ang balikat. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Wala. Hindi ako ang may sala. Ang gumawa nooy si Padre Damaso. Siya ang pinalitan ko. Biglang binitawan ni Ibarra ang paring napaluhod at umuwi na siya sa kanyang tahanan. Isang matandang lalaki ang malimit makitang palibot-libot sa mga lansangang waring walang tiyak na patutunguhan. Kilala siya bilang Don Anastasio, na lalong kilala na Pilosopo Tasio. Sa mga mangmang, siya'y Mang Tasio o Baliw. Mayaman ang kanyang ina. Siya'y pinag-aral sa Kolehiyo de San Jose. Dahil sa katalinuhan, pinatigil siya ng ina sa pag-aaral sa pangambang makalimot siya sa Diyos. Pinili niya ang mag-asawa kaysa sundin ang ina na magpari. Di pa man natatapos ang 1 taon, nabalo siya at naulila. Itinuon na lamang niya ang sarili sa pagbabasa ng mga aklat hanggang sa mapabayaan niya ang kanyang mga minanang kayamanan. Nang hapong iyon ay may nagbabantang sigwa. Matatalim na kidlat ang gumuguhit sa langit. Kalimutan na niya ang mahiwagang pagkawala ng maputing bungo ng kanyang mahal na asawa na itinago niya sa ilalim ng tuyong damo sa paanan ng krus. Tila masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa yata kayong maligo. Higit doon ang hinihintay ko kapag gumuguhit ang matatalim na kidlat at kulog na maaaring pumatay ng mga tao at makasunog ng bahay. Bakit hindi pa ninyo hilinging magunaw ang mundo? Makabubuti nga ito sa lahat, sa inyo at sa akin. Iminungkahi ko sa bawat kapitang bumili ng panghuli ng kulog. Ako'y pinagtawanan at sa halip ay bumili ng bomba, kuitis at mga paputok at bumayad pa sa pagpapatunog ng mga kampana. Gayon natuklasan ng marurunong na lubhang mapanganib tugtugin ng kampana kapag may unos. Nagtungo sa simbahan si Mang Tasio. Nakita niya ang dalawang sakristan. Ang isa'y magsasampung taong gulang at ang isa'y magwawalo naman. Sasama ba kayo sa akin? Ipaghahanda kayo ng masarap na hapunan ng inyong ina. Ayaw po kaming paalisin ng sakristan, Mayor. Pagkatapos daw po ng 8 at saka kami makauuwi. Hinihintay rin po namin ang sahod upang may magasa si ina. Patungo sa kampanaryo ang magkapatid upang dupikalin ang kampana para sa mga kaluluwa. Kaya't nagbilin si Mang Tasio sa kanila. Mag-iingat kayo. Huwag kayong lalapit sa kampana kapag kumikidlat. Lumabas ng simbahan si Tasio at nagtuloy sa may kabayanan. Nagtuloy siya sa bahay ng mag-asawang Don Filipo Lino at Ginang Teodora Viña. Magiliw na sinalubong siya ng mag-asawa at ikinwentong nagtungo sa libingan ni Don Rafael si Ibarra. Nagkibit lamang ng balikat ang pilosopo ng may pagwawalang bahala. Hindi ba ninyo dinaramdam ang nangyari sa kanya? Bakit hindi? Isa ako sa 6 na taong nakipaglibing.
Ako'y hindi kasang-ayon sa pagsasalin ng kabantugan. Kung sakaling iginagalang ko ang ama ay dahil sa karangalang tinamo ng anak at hindi ang anak dahil sa karangalang tinamo ng ama. Ang sino may marapat magtamo ng parusa o gantimpala ukol sa kanyang ginawa at hindi dahil sa ginawa ng iba. Nabatid ni Aling Doray na hindi nagpamisa si Mang Tasyo patungkol sa namatay na asawa. Ipinabatid ni Ginoong Filipo na si Mang Tasyo'y hindi naniniwala sa purgatorio. Mabuti ang purgatorio sapagkat naaalala ng mga buhay ang mga patay at nag-uudyok sa mga tao upang mamuhay ng mabuti. Ang tanging nakapagpapasama ay ang mga pagpapakalabis. Ang purgatoryo'y hindi nabanggit ni Moses at ni Jesucristo at wala rin ito sa Biblia at sa Santong Ebanghelyo. Noong unang panahon, batid ng mga Kristiyanong makakaharap nila ang Diyos. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos, ngunit ako'y nakahanda sa Kanya, anuman ang ihatol. Ako'y hindi makapaniwalang tanging mga Katoliko lamang ang makaliligtas. Tumindig si Mang Tasyo at maya-maya'y nanaog at tinungo ang lansangan kahit hindi tumitila ang ulan. Matatalim na kidlat at palakas na sigwa ang sumalubong sa kanya. Sa kampanaryo ng simbahan ay naroroon ang magkapatid. Ang maliit ay si Crispin na matatakutin at ang malaki ay si Basilio na may kalakasan ng loob. Sumasaliw sa sigwa ang malungkot na plegarya ng kampanang pumapaimbulog sa himpapawid. Bayaran mo na, kaka. Yung sinasabi nilang ninakaw ko. Bayaran mo na, kaka. Kapag binayaran yun, walang kakanin sinang. 2 piso lamang ang sasahurin ko sa buong ito. Makatlo na akong minultahan. Ang 2 onsang ninakaw mo, sabi ng sakristan mayor, ay katumbas ng 32 piso. Mabuti pang ang ninakaw ko na iyon. Ang sabi ng kuray, papatayin niya ako sa palo kapag hindi ko nailabas ang ginto. Kung talagang ninakaw ko iyon, ay mailalabas ko. Napaiyak si Crispin. Iminungkahi sa kapatid na umuwi ng mag-isa upang sabihin sa inang siya'y may sakit. Nagdalang awa si Basilio sa kapatid. Ipinaalala niyang naghanda ng isang hapunan ang kanilang ina ayon kay Mang Tasyo. Kung maniwala si Inang, ikaw nang bahalang magsabing ang sakristan mayor ay nagsisinungaling. Sinungaling silang lahat. Sinabi nila magnanakaw tayo sapagkat ang ama natin ay isang manunugal. Hindi pa man natatapos magsalita si Crispin ay lumitaw sa hagdanan ang ulo ng sakristan mayor na may ugaling manubok. Basilia, minumultahan kita ng kalahati dahil sa hindi sunod-sunod ang pagkatugtog mo ng kampana. Ikaw, Crispin, ay maiiwan hanggang hindi mo inilalabas ang iyong ninakaw. Tumutol si Basilio. Nagalit sa pangangatwiran ni Basilio ang sakristan mayor at kinaladkad nito si Crispin. Kaka, papatayin nila ako! Huwag mo akong pabayaan! Nabigla si Basilio. Ang alingawngaw ay napalitan ng kalabog ng katawan ni Crispin sa baitang ng hagdan. Narinig niya ang tampal, hiyaw, at mga impit na daing. Nagbalik ang katahimikan. Nangatal si Basilio at pinagpawisan sa matinding pagkakapuot. Napuna niyang ang pinto ng bawat silid ay nakalapat, bawat bintanay may salang bakal. Isang lampara ang tanging nagbibigay ng liwanag sa puok na iyon. Inakyat ni Basilio ang kinabibitinan ng mga kampana. Kinalag niya ang lubid at muling nanaog. Inagbuhol niya ang mga lubid, itinali sa palababahan at buong ingat na naghugos sa gitna ng kadiliman.